yung context ko is that yung binabasa natin, halimbawa English, we understand it from the point of view of English readers. Ganon. Dinadala natin yung meaning ng mga words ngayon dun sa ating binabasa. Okay? Kaya lalo mas mahirap pagka nakita mo, hindi pala yun ang dapat, hindi pala yun ang tama. Napaka-interpretasyon. Oo. Hindi tamang words. Kasi katulad ng iba, kung hindi marunong talaga na mag-exegete ng salita ng ano, yung bawat word doon, alam mo ba, yeah, they lives. Gagamitan lang niya naman yan, gagamitan niya lang ng dictionary. So pagka ginamitan mo ng dictionary ngayon yan, ang makukuha mong meaning, yung pang ngayon. Hindi yung pang noon. Hindi yung pang noon. So yun ang mga problema ng mga ibang mga tao na nag-a-assume na alam nila. Okay? Marunong sila sa pag-interpret. Pero hindi nila nakikita ay very hard. Ano yan? Very hard word. Kagaya yung iba, saan man ang dalawa o tatlo ng titipon, ito ay nasa gitna. Nasa kalagitnaan. Di ba? Ang pagka-interpret nila yung pag yun. Di ba, discipline yun? Discipline yun. Yung undisciplined. Yung ano? Saan yung ano pa doon? Dahil na ano lang ang Panginoon doon is His presence. So kung meron talaga ng mga Christians na tayo na pinag-uusapan ay gana ay ang Panginoon or ang Scripture, nandun siya. Para saan? To give enlightenment. Hindi na siya nagbibigay ngayon ng ano tawag dito? Ng New revelation. revelation. Hindi, maski hindi nyo. Hindi na siya nagbibigay ng revelation. Kasi nakareveal na. Nasulat na. Okay? So, ang binibigay na lang niya, para sa mga gusto, is yung enlightenment na lang. Okay? Kaya na, the Word of God, or the Scripture, is profitable for teaching. Yun ang unang-una. Okay? Marunong mong magbasa. Ano ka teaching ang inaano? Sinasabi. O doon nagkakaroon ng hirap pagdating sa Scripture, handling. Okay? Magbabasa tayo ganon. Whether you like it or not, talagang mahirap. Kasi ang daming mga challenges na kinaharap natin. Okay? Yung words, yun ang sinasabi ko, yung words dyan, akala mo pang nung araw eh. Pero no. Kaya, It's a modern interpretation. yun ang nangyayari kapag ang tinignan ng dictionary ay yung mga pang ngayon, mga modern, okay, ay wala, medyo mapapalayo na ikaw. Okay? At hindi lang yun. Kung sinabi mong interpretation, hermeneutics, marami tayong mga challenges. Okay? Una sa lahat, the word, yan, ay sinulat ng Panginoon. Ang author niya is God. Ang author is the Holy Spirit. Ginamit niya ang mga tao, minove niya ang mga tao, kung ano ang gusto niyang maisulat, yun ang isinulat. Okay? So, in effect, yung naisulat, lalo na sa original, ay perfect. Okay? Perfect. Ito ngayon ang problema. Ang mga babasa, hindi perfect. Sinful. So, mas malamang merong mga kamalian na maipasok tayo sa ating pagbabasa. Okay? Mga kamalian, ha? Pinili mo magsasalubong yung perfect at saka hindi. Okay? Ay ang problema ng mga tao, yung gusto niya na maging meaning, yung gusto niya na maging mensahe, yun ang ginaganon niya sa Bible. Okay? So, challenge agad sa atin din ganon. Okay? Yes, the Bible is divine. Yung pagkaunawan niya sa Bible, yun na. Okay, hindi lang naman yun ang nangyayari noon eh, nung ini-interpret. Miski na ngayon eh. O, yun na yun, no? Ngayon, nabulpit ang mission. Kung ano yung gusto ng tao, magano, yun ang kanyang binabahagi. Dati nasabi ko, no one
we cannot achieve perfection. True. Lalo sa pag-interpret ng scripture, maski matagal na nag-aaral, tagal na ako nag-aaral, I can still be wrong sa mga mali in the interpretation. Okay? Why? Andito pa rin yung pagiging sinful. Carnal. Yung pagiging sinful ko. Yung pagiging walang niya ako. Yung pagiging evil ko. Okay? Meron pa rin dito nananalaytay pa rin. Ang hahawakan ko is banal. Ang hahawakan ko is theoniustos. Alam niyo yung theoniustos, di ba? It is the breath of God. Kaya mismo si Jesus Christ ang sabi, the words nandiyan, they're all spirit. Spirit yan. Okay? So, yung holiness, yung righteousness, yung gano'n, nandiyan. Tapos tayo, wala. Marunong tayo. Corrupt pa tayo. Okay? So, ang laki ng problema. Okay? Kagaya na lang halimbawa, very, very typical example, Congress. Okay? Ano sabi nila, Ano sabi nila dito? Ano sabi ng mga We can bend the law. Kita mo yung mindset ng mga tao. Okay? They are using also yung ganong klaseng principle sa salita ng Diyos. They are bending the law. Okay? Yun na sabihin mo, ang Diyos puno-puno ng pag-ibig. You're already bending. You're already bending the Word of God. Okay? Kasi dapat natin pananaw, parang sin. Ang sin, pare-pareho lang. Nasa isip mo, in-entertain mo, ang ginawa mo, pareho lang na sin. Okay? Ang ganun din ang batas ng Panginoon. Okay? Ang batas ng Panginoon ay, yes, it was from Him, it was given to us. Okay? So, dapat, yung message na yan, ay pagka nakakita ka ng command of God, o kaya pagka nakakita ka ng gusto ng Panginoon, palooban ng Panginoon, dapat maging authoritative yun sa atin. Okay? Automatic agad. Isa sa mga unang law sa hermeneutics, the Word of God is absolutely authoritative. So, kung sinabi mong authoritative, talagang nasa ilalim tayo ng Word of God. Kung ano ang nakita mo na gusto ng Panginoon, gawin mo. Yun ang prescriptive na will of God. Okay? Sinasabi niya kung ano yung dapat natin pamumuhay. Okay? At meron din naman ng mga salita siya na ayaw niya sa mga tao. Okay? Proscriptive naman yung ganon. Okay? Ayaw niya ng kung ano-ano mga bagay, o huwag natin gawin kung ano ang ayaw niya. Okay? Pag nakita natin yun, automatic agad ang will of God, ganyan. So, we have to obey, we have to do kung ano yung kalooban niya. Okay? So, sa Herme, ay hindi lang natin pag-aaralan yung mga kung ano-ano mga rules. Kailangan i-assume natin absolute. Ang Bible ay kailangan talagang dapat na maging source ng ating itinuturo, pati na rin yung ginagawa natin sa buhay. Okay? So, merong agad tension. Bible being divine and men being sinner pa rin. Okay? Hindi pa tayo sinasabi na perfect. Okay? Now, as far as the commands of God, alam na natin, prescriptive and prescriptive. Okay? Then, hindi mo pwedeng i-bend. They're all absolute. Pag sinabi yung absolute, kahit kultura pa, kahit nire-respeto pa ng kultura, okay, o ng society, kung against si Lord sa ganon, tayo ang dapat magbago. Hindi mo pwedeng i-reform ang Panginoon,
Hindi mo pwedeng baguhin ang Bible. Okay? Tayo dapat ang magbago. Okay? Yun ang dapat na maging authority ng ating buhay. Paano yung Dok? Kasi may kilala ko, pastor daw sa yung Word of God daw, pwede mo daw i-adjust para maintindihan ng tao. Paano? I-simplify mo daw para maintindihan ng tao. Kagaya ng may kilala, Baptist siya eh. So yung native na kultura, native na kaugalian, i-simplify mo lang yung Word of God, parang Wala problema sa simplification ng salita ng Panginoon. Pwede ba? Para maintindihan. Okay? Pagdating natin sa homiletics, yun yung preparation, yun yung pagbibigay ng message. Simplify mo, mas maganda, para maintindihan nila. Pero sa simplification, wag mong babaguhin yung word. Dapat ang nagbabago yung kultura, yung tao. Okay? Wag natin i-accommodate yung kaisipan ng tao. Ipapasok na sa scripture. Yun ang mali. ICGC. Iba yung direction ng pagkakita na Binanto mo sa salita ng Panginoon eh. Isang point. parang yung during the Romans time, yung kanilang Diyos, tsaka yung katulad ni Cristo, pinag-merge, Okay. di ba? Pinag-merge nila yun, para ma-accommodate yung Okay, ano? Yun ang mali. Kay Constantine. kay Constantine, pinag-merge nila yun. Oo. Okay. Kasi masyadong popular yung ginagawa ng tao. Masyadong popular, masyadong nanggap ng mga tao. Okay? So, ang ginawa ni Constantine, minerge niya. Yun. Yung kinikilala ng mga tao na mga pagan na beings or pagan mga icons or what. Minerge ni Constantine. Kasi masyadong popular eh. Okay? Para makontrol niya yun. No way. Maski tayo, ganun din. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede. Dito, halimbawa, yung makapatay ka, anong bayan yun? Yung makapatay ka, tapos kumbaga, honor mo na yun. Ang Panginoon. Yung pagpatay nga mismo, ayaw niya. Lalo yung nasa sa isip pa lang natin, murder, ayaw na niya. Okay? So, kailangan magpasakop tayo doon sa talagang word of God na yun. So, titignan natin, may mga problema sa pagbabasa natin, ang binabasa natin is divine. It is from God. Okay? Alisin natin yung mindset na tao lang ang gumawa, tao lang. Alisin natin, it's from God. Para masettle agad natin. Okay? Then tayo, plain human beings, na meron pa rin mga corruption, meron pa rin sin na nananalaytay sa ating buhay. Okay? Agustino, no. Because of our corruption, doon nagpapasungan yung mga mali na mga interpretation. Okay? Doon pumapasok yung mga, even sometimes, mga unbiblical na yung mga position. Pero tinatanggap pa rin ng iba. Watered down kasi. Ah, Watered down teaching. hindi talagang watered down. Talagang si Kristo Jesus ay hindi Diyos. Oh. Kaya si Brother Eddie, tumatanda eh. Dahil bata pa ako eh. Ang mukha nito, mukhang bata, mukhang guwapo-guwapo talaga eh. Pero bombarded siya ng mga kaisipan na binabato. Kaya narinig. Hindi naman Diyos talaga si Jesus. O yung mga ganong klase. Okay? Yan lang na talaga tunay simbahan. Yung mga ganon. Okay? So, bakit nagkakaroon ng ganon? Hindi nga yung corrupted ang mind ng asan yung baby? Yung bata natin. Okay? Yun, hindi ka laro. Yun pala na si Pablo nakita. Okay? So, dapat makita natin na tayo pag ganon-ganon, pawindang-windang tayo sa ating kaisipan, sa ating mga feelings, okay, yung mga emotions natin, pag ganon-ganon tayo. Eh, ang Word of God, it's absolute. Ang salita ng Panginoon, pag nabasa mo, isa lang ang meaning nun. Final. Kaya nga absolute dapat
ang makita natin na talaga message ng writer. Hindi ng tao, kundi yung mismo author. This is God himself. Okay? So, may problema talaga. Pagka ganun. Okay? Maski nag-aral na tayo paminsan-minsan, ay pumapasok pa rin yung mga nag-waver tayo sa ating faith, sa ating mga nalalaman. Okay? Makikipagkagalit pa tayo. Lalo na yung katabi mo o kaya yung kaharap mo, kausap mo, ay hindi masyadong nag-aral ng salita ng Panginoon. Sa election pa lang, matitira ka na eh. Matitira mo na siya. Magagalit siya. Diba? Mas magaling pa sa iyo ay yung hindi nag-aaral. Na ikaw na nag-aaral. Away-away pagka ganun. Diba? Okay? Paano ka naligtas? Siyempre, tinanggap ko, Panginoon. O mga ang kausap natin, parang Kristiano rin. Okay? So, nagkakaroon ng mga gulo-gulo. Okay, why? Hindi kasalanan ng Diyos eh. Kasalanan ng tao. Lalo siguro, sasabihin ko, kasalanan ng pastor. Kasi yung pastor, hindi naman nag-aral, natuturo. Ano sinasabi? O syempre, hindi nag-aral eh. O di kung ano sasabihin nun, for the sake lang na may masabi, Kasi na maraming masabi. ay minsan, meron din yan. Wala nang masabi. Kakanta na lang po ako, Nasa pulpito, Sunday, biglang kakanta. May kakalala ba kayong ganon? May kakalala akong ganon. Mabuti na lang kayo ng Panginoon. Mabiruin mo, hindi. Ang matututuhan ng mga tao, paano kumanta. Okay? Yung iba naman, kung paano magbigay. Kung paano mag-sacrifice ng pera mo. Marami kang matututuhan na wala Wala sa talaga yung ano Bible. na yun. Scam na yun. Sa Ifugao, sa Scammer na yun. seminary sa Ifugao, kasi nung pumunta ako sa Biskaya, may mga pastor eh. Yung Acts, nagka-share-sharean kami. Yun sana ang tinuro sa amin. Ang tagal namin doon, mula umaga daw, maghapon, kanta yung hymnal, yung mga chords, hymnal. Oh, may ganun. At saka yung first voice, second voice. So yun sa kanila dati, sa Bacareta, sa Angeles, dinadarat namin, ilang beses sila mag-meet, 6 na beses na yata. Ang pinag-aaralan, kanta. Kanta ang pinag-aaralan. Sabi ko, mag-aaral po tayo. Kung bibigay ako ng theological dito, sa Bacareta na, ayaw umatid. Siguro kung sasabihin kung kakantahin natin o kaya mag-aaral tayong kanta, baka umatid. Christian daw, ha? Okay? Christian daw. So may mga ganon. Okay? Bakit? Yun ang nakikita natin. Meron pang sinfulness na nasa katawan. Meron pang mga karumihan. Okay? Kaya, ang Word of God, minsan, nababaliwala. Okay? Ewan ko kung may na-attend na kayo ng church. Di nangaral-aral yung pastor, mas matagal pa yung kantahan kaysa sa preaching. Nakakita na kayo ng gano'n? Mga 2 oras ng kantahan. Okay? Yung unang part, masasaya. Okay, panakpak. Tapos, after 1 hour siguro, Umatay na. yan, magiging solemn. Tahimik na lahat. Ganyan. Tapos siguro napagod, pati yung leader napagod. Pwede na po tayong makupo. At namnamin natin ang presensya ng Panginoon. At habang tayo ay nakaupo, tayo pong lahat ay kumanta. Kantahan natin ang Panginoon. Ang kakantahin natin ay ganito. Stand up and bless the Lord your God. Uupo po lang. Biglang kakantahin ng ganon. Nangyayari yun. Okay, yung wait mo natin ating mga tayo umawit ako. Open my eyes, Lord. Bigyan natin ang mga tao. Pero ay nako. Nakikita mo parang nakakatawa, di ba? Hindi ko nangyayari yan. Nangyayari dito yun eh. Yung Saan eh? i-close natin ang ating mga mata tapos kantahin natin.
Upo tayo, tapos kantayin natin ang standing on the promises. Na nakaupo. Aji, kuha closing Ba, song. sir? Ginahan? Meron yung isa yung closing song. Ay. So nakikita mo, parang nakakatawa, pero nangyayari. Why? Kulang siguro talaga ng knowledge. Okay? Kasi hermeneutics ay kasama din yung ating mga practices, kasama din yung ating mga ginagawa. Okay, malalaman natin yan. Yun ang isa sa mga objective ng proper hermeneutics. Okay, yung kaayusan ng ating pag-worship, yung kaayusan ng ating mindset, ng ating feelings, kapag tayo ay nasa harap ng Panginoon. Okay? Now, so ano natin, may mga maraming mali na nagkalat ngayon, di ba? Pero ang dapat natin makita, okay, sa ating pag-aaral is this. The message of God is very, very clear. Okay? The Word of God is very clear. Payag ba kayo? Sa atin, lalo mga Christian, yung mystery was already revealed Revealed to us. sa atin. Itinuturo na sa atin. Okay? Pero ba't gano'n? Ang problema. Okay? Maski sometimes yung mga nag-aral, iba-iba pa rin ang mga position. Okay? Now, pagka nag-iba-iba ng position, di isang conclusion ko, Hindi natuto. hindi absolute ang Word of God. Or hindi natuto. At hindi natin magsisikin. Okay? Hindi absolute ang Word of God. Kanya-kanya pala tayo. Hindi tayo mag-aral. Okay? Magkakaroon hindi natuto. Sisisihin ko dyan ang Amerikano. Okay? Kasi ang mga Americans, dumating sila sa point, this is about 1960s, mga ganon. Doon sa kanilang mga klase ng pag-iisip, if you cannot prove it, if you cannot hold it, if you cannot get it, it does not exist. Kung di mo mahawakan, kung di mo nakikita, kung di mo naririnig, kung di mo natitikman, hindi nag-i-exist yan. Yun ang naging mindset sa Amerika. Okay? At that particular time, dinidevelop ang science of interpretation, ang hermeneutics. And even yung kanilang approach sa Bible, okay, dumating sa point, kung tawagin ay deconstruction movement. Okay, deconstruction movement. So, talagang tatanggalin ng mga Americans, lalo na yung mga scholars ng mga panahon na yun, yung hindi mo ma-prove by yourself. Okay? Na, kumbaga, hindi pwedeng tanggapin ang utak ng tao. Kagaya ng, for example, halimbawa, si Mary, nanganak na ilang asawa, virgin siya. Ay, hindi pwedeng mangyari yun. Ginano siya ni Joseph, kaya nabuntis. Yung ganon. Hindi pwedeng yung ganon, hindi si Joseph. Ang Holy Spirit. And since they cannot prove the Holy Spirit, since they cannot touch the Holy Spirit, since they cannot feel the Holy Spirit, ayun, malinaw yung portion na yun. Saka yung mga miracles, Dinisolve nila yun. dinisolve yun, tinanggal yun. Sa deconstruction movement ng mga Amerikano. Ito. Okay? Tapos sa mga seminaries, tinuturo yun. Hindi ko na to. Pero ang Baptist hindi natab yun. Hindi. Sila na eh. Baptist mo. Oo. Mas marami sa kanila nagturo ng gano'n. Okay? Maski hindi mo nakikita sa Bible, sabi ng mga Baptist, like for example, yung age of accountability, age of responsibility. Okay? Mga bata, walang kasalanan yan. Kasi hindi naman nila alam yung kasalanan, hindi pa sila gumagawa. Baptist yun. Okay? Tapos between Genesis 1 and 1, 2, meron daw gap na malaking malaki. Doon. Between Between Genesis 1:1 and Genesis 1:2.
Gapchuri yan, Gapchuri. Oo, great gratuity. Gapchuri yan. Na doon nangyari yung mga anong tawag dito, yung pag-fall ng Diablo, yung ganun. Okay? So, marami. Ang wala naman na hindi naman tinuturo ng Bible, inilalagay ng mga tao. Okay? So, hindi nila maintindihan kasi yung spiritual. Okay? O kaya ayaw nilang tanggapin yung anything that is spiritual. Okay? So, para sa kanila, it's myth. Kaya dyan, pumasok kayo dito para maligtas. O Sa nila, maligtas tayo simbahan. ang simbahan. Membership. Hindi Membership. ka nung pumasok dito. Membership. Sinalibro daw sila eh. Talaan ng pangalan na. Pastor, di ba Baptist naging member ka? Meron kang membership form na pagiging member. Sino sa inyo meron pang membership form na pinirmahan? Kasi pagka na evangelize, binigay mo yung buhay mo talaga para sa kanya. Tinanggap mo siya. Pipirma ka ngayon ng evangelize ay ng acceptance form, yung gano'n, form yun. Member ka na. Kasi pagka wala ka nun, hindi ka magiging member. Okay? Sige po. Sa amin, Pastor, ilan ko lang ako. Magtanong ka, evangelist ka, papaalam sa iyo yung standing na church. ABC. Kung halimbawa maraming series sa radyo, hindi lang maabutin ng buwan. Nakita mo na aminable ka doon na tama. Okay. Ang gusto mo, Yung mag-membership ka. mag-member ka. Pero pag member ka naman, you are part ng church talaga na mga privilegyo sa mga member at sa mga Good. And they go to be part. may privilege na halimbawa, namatayan ka. Kung support lang kayo. Mag-pray ka. Pag hindi ka member, hindi ka mag-pray. Halimbawa Hindi ko naman, makakating, hindi ko makakatanggap ng financial backup. halimbawa naman, kung may mga issue na halimbawa, makasalanan tayo may sa labas na nagkasala na ganito, siyempre, i-verify yun. Hindi namin member yan, nag-atin lang. Ganun. Para maprotektahan lang mo siya. Ang Roman Catholics, ganyan. Maraming hindi nakakaalam sa Roman Catholics. Pagka tinanong mo yung mga pare, okay, sino-sino ang member ng Roman Catholic Church? Alam mo kung sino? Yun lang nakaputi, yun lang mga nakaabito. Yung uma-attend, hindi member yun. Hindi nila recognize na member yung mga uma-attend. Yung pupunta sa simbahan, walang ganun sa kanila. Pero kung pare ka, yan, mag-vote sa pare, pataas, doon lang ang member na ay. So, Let there be light. Dash. Ito rin. Akala ko umiibig ka sa helicopter. Hindi lang pala siya. So makikita mo, saan galing ang mga turo ng mga yan. Minsan pinagmamalaki nila, Bible din. Bible din. Okay? Sa atin, ibang-iba ang turo natin. Reform. Kaya mai-apply talaga natin yung principle ng sola scriptura sa atin. Kasi hindi tayo gagawa ng maski ano, hindi tayo magtuturo ng maski ano, lalo't wala naman sa Bible. Kaya yung ina-attenderan ko nung dyan sa AG. AG, daming program dyan. Ginagamit nila yung siksik, lig-lig, umapaw. Bigay ka. Sa offering. Kaya yung ginamit nila offering yun. Ang 638 ng look, hindi naman talaga offering. Oo, hindi naman. Discipline ako. Okay? It is worship life, worshipful life. malakay trigger. So makikita mo, pare-pare tayong Kristiyano na sinasabi, pero iba-iba ang practices natin at ang pinaniniwalaan. Okay? Poor hermeneutics. Wrong hermeneutics. Yun ang problema. Pero ang Catholic, sinasabi nila na yung Bible na ginagamit nila, atin, sila ang nagano. Sila nagbigay. Kaya may Bible. Tuwa Kasi nila. sa mga Katoliko, sinagot ko,
Mga ano kayo, sabi ko gano'n, sinabi ko. Eh, kayo nga ang pumatay eh. Kayo nga ang pumatay eh, kay Tyndale. Kayo ang pumatay kay Tyndale. Dahil ginawa niyong English yung hindi maintindihan Bible. William, hindi. Oo. Sikat talaga ng William. So marami silang claims, maraming ano. Tayo rin maraming claims, gano'n. Pero more or less, tayo, ang claim natin, I believe na mas mataas ang rate na tama. Kasi Bible lang talaga ang ginagamit. Okay? Hindi yung sarili rin. Eisegesis should never be entertained. Sabi ko why. Okay? So, nakita natin, okay, the Bible is from God, it is divine, yet ang mga bumabasa at ang gumagamit, wala. Okay? May corruption pa siya, meron pa siyang sinfulness. Okay? Then number 2, although the message of the scripture is clear, nagiging iba-iba ang meaning dahil tayo mismo ay iba-iba rin ang takbo ng isipan. Sige po. Ibig ba sabihin, story, hindi natin pwedeng i-interpret ang Biblia based on our experience. Ayan. Yan ang maganda. Okay? Based on our experience. Ini-interpret Hindi ka pa pwede gumawa ng biblical construct. Ibig sabihin, gagawa ka ng mas initial na itong paniniwala ko. Okay? Dahil sa experience. Hindi pwedeng gano'n basta. Okay? Merong batas na makikita tayo later on sa pag-interpret. Experiences are good, pero never na ito ang maging source ng turo mo. Sir, Emotions, eh. Tsaka Hindi pansarili dapat. yun, hindi ba? Dok, pansarili yun. pang sarili lang. Para sa'yo lang yun. Hindi Hindi yung baga ilabas. hindi dapat Sa iba. na maging official na turo. Amen. Military ah. Talaga. We're sharp. Oh. Guilty. Para sa ato Sorry, no? Ayos ah. Kung galing ka sa Sundalo pa rin, headquarters ah. ah. Hindi, tagal ko naghintay doon. Nasa sakyan. Kaya sakyan sa amin. Hindi, mayaman ang may sakyan, pero may mahirap magdaan. Mahal na ng ulo, kuya, kaya wala nang lumalabas. Oo. Okay. Nakikita na yun natin. na naman yung interpretation. Actually, Okay. Sa pag-interpret ng scripture, tayo, no? Hermeneutics. Alam natin, we really need the Holy Spirit. Right? The point is, dinudugtong natin, He brings into remembrance kung ano yung napag-aralan natin. Pero ang gagawin ko, iaano ko, ipupunta doon sa isang word, yung pag-aaral. Although may Holy Spirit tayo na nag-lead, kailangan pa rin natin mag-aral. Kailangan natin mag-aral. Ginayong ko na yung verse na hindi nyo na kailangan ng sino mang pagturo sa inyo. Dahil sa iyo na, ang espiritu. kama espiritu na sa iyo. Okay? Ilang kawanganan na yung espiritu na sa kanya. Dahil may spirit Baka na kayo. mailigaw pa siya. So, maski may espiritu tayo, walang problema naman doon, we still need to study. Kasi the scripture is good for teaching, correcting. Sir, may tanong ko lang. Sana mabigyan mo ng meaning to yung sa Matthew 15:20 to 26. Ano po sabi? 7. Ang mga asuma may kapalagan kayo sa mga kumain sa nahulog. Ano mo ang malalim? Pero ano mo salvation, yung fake. Pero ang malalim, Matthew 15:26-27, di ba? Yung humihingi siya ng pagkain. Oo, yun. Ang mga aso na sa aso, ano meaning mo? Ang sinasabi ng Panginoon kasi, Maganda ang malalim. blessing ng Panginoon ay para lang sa mga Hudyo. Yung alam nila. Ganon. So,
sinabi nung babae, maganda naman, Maganda kaya sa... na ang blessing ay hindi lang para sa mga Hudyo. So nakita ng Panginoon yun. Pero yung special mga aso ba, di ba? Kaya sa kung may malaglag mo, Matindi pagkasinabing aso. Okay? mga Pero yung mga aso, kumbaga, bali walang hayop yan. Walang awit na kwenta. Nakakahiya nga pagka may aso ka. Pagka may aso ka, nakakahiya eh. Ganon. Pero sa, kumbaga, ang usapan napunta dun sa, maski ganon, pinagpapala pa rin sila. salvation yun. Okay? So, pinagpapala pa rin sila. Hindi sa aso talaga yun, okay? Okay, so nakita natin, we are dependent on the Holy Spirit para ika nga matutuhan natin kung ano yung mga sinasabi, para ma-clarify sa atin kung ano yung sinasabi. Pero kailangan pa rin natin na talagang mag-aral. Scholarly passion. Okay? Nung araw, nagigati ako. Ang unang-una, wala kaming aral. Talaga, wala kaming aral. Mga peste kami. Oo. Kung no experience, that's it. Tapos may mga magazine na sinusulat yung mga kinikilala ngayon. Sabi ng aking pastor, basahin nyo na lang yung magazine. Doon kayo kumuha ng idea. Okay? Tapos ang ginagawa namin sa pag-aaral, gumamit lang kayo ng concordance. Okay? Eh, ang tendency, kung may pareho ng mga word, yun, gagawa namin ng lesson. Yung gano'n. Okay? Hindi namin alam na yung word pala na yun na sinasabi sa concordance, iba-iba ang at saka ang context. Iba-iba. Okay? Sa concordance. Pero yun ang ginagawang sistema. Kailangan ko yung context. Alamin mo dapat ang konteksto. Okay? Dahil pagka ikaw ay nawala sa context, wala. Outyaw ka. Hindi mo alam, basura yung binibigay mo. Okay? Katulad doon, 638 ng lupa, sinasabi, na magbigay. Akala na tight yun. Ano tayo? Yung iba nga, malaki. Pera. Itapag mo yung pera mo, parang ganun eh. Pero layo eh. Pagka tinignan mo yung context noon, it is life. Life is life sa Kristiyano. Okay? Kung ano yung dapat na makita sa iyo, pag pinakita mo yun sa iba, pagka pinractice mo yun sa iba, yun din ang gagawin nila sa iyo. Yun ang pinaka-main point noon sa 38. Eh, kaso, tinignan lang ang concordance. Kaya, halos lahat ng mga Pentecostal, sabihin na natin, mali. Mga tinuturo. Okay? So, yes, we depend on the Holy Spirit, but we also need to study. Okay? Kaya sa ating pag-aaral na ito, ay siguro gawin natin. Okay? Kasi yun ang pinagawa sa amin eh. Ibang Bible ang gamitin natin yung walang titles. Yan, may title po yan eh, hindi po ba? May mga title. Siguro maganda King James Version. May Bible ba wala title? Ibig sabihin yung wala yung mga division, ng mga paragraph, dire-diretso lang. Ang gagawin natin project, ganito. Kayo mismo ang gagawa ng paragraphing. Okay? Kayo mismo ang hahanap ng context. Kayo mismo ang hahanap ng pericope. Okay? Ilista ninyo kung magmula sa ang verse, okay? Isang chapter, isang verse, saan matatapos yun? Proper division para makuha mo yung complete thought, ano? Yes. Yes. Magandang project po yun. Nung ako'y nag-aaral, bachelor pa lang, din ang pinagawa sa amin ng aming natuturo. Maganda. Kay Bishop ko nakita yun eh, pag gumagawa siya ng mensahe, kahit hindi yung doon sa may title, kinukuha niya pa yung kabilang one, kinukuha niya yung sa kabilang kwento, kadugtong niya pala yun, gano'n pala yun. The whole chapter, then Panginoon ng context. Ganun po ang hermeneutics. Ganun po ang exegesis.
Ganun ang talagang dapat ang maging approach. Para makuha mo yung complete thought niya. So, gawin po natin, maganda yung gano'n. Bigyan natin assignment mamaya siguro. Okay. Matthew chapter 1. Puro pangalan yun. Oo. Genius. Ay, hindi. Pagka pinag-alanan mo, meron pa rin. Makikita mo division doon. Meron division doon. Si Rehab, lumabas pa ito si Rehab. Okay. Then, the scripture seems to presuppose a literal and historical reading. So, tama naman din. Pagka binasa mo, merong kaganapan talaga. Nagganap yan sa isang uri ng konteksto, sa isang uri ng experience ng mga writers, right? Okay? Pero, titigan din natin ng maigi. Dahil baka mamaya, kinakailangan ay figurative pala ang maging dapat na maging approach. Hindi literal. Okay? Ang iniisip natin, yung iba problema, masyado nilang, ang tawag natin doon, ini-spiritualize. Narinig niyo po ba yun? Oo. Di-spiritualize. Hahanap ng isang bagay dito, tapos yun ang ipipreach, i-spiritualize na niya. Sunod na lang mo ano. Pag sumakay, pag sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa kabila, sa kabilang ibayo, at sumakay sila ng bangka. Nakita yung bangka. Ang pinreach ng pastor, bangka. Ano-ano ang mga part ng bangka? Ano-ano ang function ng bangka? Limits. Ginawang armor of God. Dapat inayan tulad ang church niya. Malaki pa yung church niya. Inayan tulad yung church niya doon. Wala bang butas yung bangka? Ano yun? Wala pagkakasalaw din yung pastor sa mga tao? O meron din, meron. Pagkanagutan niya. Kasi maliit na, Malaki. Sabi nga, nagyan lang pastor yung option, di ba? nang giling ang pati yung leg mo. Nilagay mo po sa sumpa yung buong church. Ah, Tinuruan mo ng mali, hindi ang gagawin doon, mali. Mali lahat. Di ba? Malaking tao naman. Tago natin sa pangalang gas leasing. Gas leasing dati. Okay? Pero yung church na yun, yung service niya, isang service lang siya pagka Sunday. Isang service ha, kumukolekta ng mga 3 million pesos. Every Sunday, mga ganun. Pero tumataas yung pagka yung araw ng sweldo, mas mataas. Tapos ganun ang mga tumuturo. Yung bangka. Yung bangka. Ang bangka. Pang grade 1 na yung bangka na, nagbaklag yung bangka. Doon mo makikita, Pastor, na the blind leading the blind siguro. Yes. Pero pag yung katotohanan, ay talagang Ayaw nila. Ay, Sinabihan ko yun eh. Basta sabi mo na dapat nag-aaral kayo. Pero kung sa akin tao, maraming tao naman ang gusto, ganun. Ganun katuruan. Kasi nga, bulag nga. Eh, tsaka ano, mas gusto niya Tsaka parang may na-entertain yung sila. material, kumikita siya. Hindi yung para yung kasuhan. Sarap ang kita nun. Kaya nga, yung May tao ganun ang gusto turo Sarap ang eh. kita nun. Ayaw yung totoong turo kasi totoong turo masakit eh. Libre bahay, tapos libre sasakyan. Wala kang gagawin na mag-i-spend ka sa bahay. Pati pagkain mo, binibigay. Tapos yung mga member, palibasa mayayaman. Basta, may passport ka, lika, pag tayo Hong Kong, kaya pag tayo Taiwan. Ganun. Okay. Maganda ang teaching. Marami mga may gusto ng ganun. Yan yung kasama Marami may gusto ng ganun katuruan. Pakasarap ka na sa lupa, sabi sa kanya. Ewan ko si Boots. Si Boots. Mayayaman din yung mga mayayaman din yung mga to. Oo, Pero sa mayayaman. Binigan, Binigan. What's Benigan story? Konti. Kasi konti. Bread of life. So makikita mo, ang dami agad problema, di ba? Sa mali na interpretation. Pero sa kanila, sabihin naman tayo mali. Kaya kayo naghihirap kasi mali kayo. Ano naman ang... Pero makikita natin pastor kung yung malito, hindi na pinapasok ng tao, di ba? Yung labis na ano eh. Pag
pagka maliit ang church, hindi sa Diyos yan. Huwag na huwag kayong magbibigay ng tithes and offering yan. Kung gusto nyo magbigay, yung malaking church, doon kayo magbigay. At lucky siya, ngayon, Mongol na. Ngayon yung kasama Bunggol. nila, humiwalay din kay Bunggol. ano eh. Si... Mga senador, di ba, konti lang sila, pero mga top level naman yung regalo. Si ano? Si Yung dati Bob- na- Bob Amigo. Si Bob Amigo. Wala yun. Kilala ko yung mga in-laws niya. Pati in-laws niya, mayabang din. Si Bob Amigo. So makikita mo. Kristiyano to ha. Sabi nila, Christian sila. Yet ang daming kamalian. Bakit? Ba't hindi nagbabago? Bakit hindi nagmamature? Di ba supposedly the Word of God makes us mature? Komportable na sila dun. The Word of God makes us talagang godly. Kaya sa Bakit hindi? Kaya sa kanya, komportable yan sila. Pag nagbago sila, mawala yung mga gano'n, mga tiyatagad nila. So, there is something wrong sa mga turo. Tinatanggap. Pero sa kanila, may maling turo tayo. At hindi daw tayo umuunlad. Sila umuunlad. Ang tinitingnan nun, hindi naman turo eh. Ba't wala kang kita? Doon ang bottom line sa tinatanggap ng mga tao. Okay? So makikita mo talaga. Okay? Like po. Ang tanong dito, halimbawa, dito sa atin, which matters most? Okay? Yung bang tatanggapin mo na material or financial blessings? O yung, maski si Pastor William natuturo na ang tapang, upahang ka. Ano ang mas madali mong tanggapin? Dati, Pastor, ang dami kong pangarap eh. Halimbawa, pag may church ka, dapat malago, tapos ganito, tapos may sasakyan ng church, tapos may ganito, tapos maraming ganito. Ang dami ko dating ganong pangarap. Dapat ang church na yun, ang pangalan, ganito, church. Pero nung habang lumalaki ka sa word Pera talaga, church. habang lumalaki ka sa word, doon mo mapapatunayan, Yes. doon mo mapapatunayan na hindi na yun yung hinahangad mo eh. Makita mo lang sila na maintindihan nila yung laman ng Bible, masaya ka eh. Masarap para sa pastor, yung mga member ko. Hindi lang nila nalalaman May ang word. papabuhay nila. Kaya hindi lang nila nilalaban ang word. Rather, ipinamumuhay din nila. Yung talaga, Maski maski magkawindang-windang ang buhay, as long na pinangahawakan nilang word. Doon nga lang, masaya na ako, Pastor. Okay? Sorry again ha, yung anak na ito, di ba nagkaroon ng problema financially? Yung tindahan nila roon. Tapos talagang walang masyadong kumikita at pumupunta. Okay? Pero humahawak pa rin sila kay God. Oo. Ang sabi nila, mahala ang Panginoon. Okay? Yung tindahan na yan, yung ano na yan, kain na yan, maski mawala. Basta lang, wag lang mawawala ang Panginoon sa amin. Ang saya pag Ano masaya? Mas masaya kagabi. Sabi sa akin, Pastor, kailan natin bubuksan yung church? naninindigan sila. Ganda yun. Talaga tumitindi. maglalagay sila ng traffic sa ito. Opo, hindi, meron na talagang plano. Ang tanong is kung kailan na Eh pag magbubukas to, David, pupuntahan natin. Ano? Ay, oo, dapat. Lahat nandun tayo. Kung mabubukas ang Panginoon. At sila yung ano ron. Pag nandun tayo, hindi na magbubukas yun. Kung mabukas ang Panginoon. Sabi ko, ikaw ang kakanta ha. Anak ko, dalawa. Kayo kakanta ha. Kasi meron ano eh. May mag-organ, may mag-gitar, may mag-drum. Ito eh. Ito na. So, Ito na doon. ito na po. Nakakatawa. Ako natutuwa ako. Oo. Okay? Yung nagtuturo lang ako, tapos nakikita ko yung may development. Pero dapat may senior, ikaw maging senior pastor sundok. Ang Panginoon ay ako. Senior. Okay? So, tinan mo. If you are teaching the Word of God, alam mo kung ano yung mas mahalaga. Okay? Mawawala yung tingin sa material or financial na mga pagpapala. Store of Okay? patience and heaven. Makikita mo yung talagang mismong bird of great price.
So yun ang ating objective. Whenever we touch the scripture, whenever we teach the scripture, whenever we study the scripture, ano yung burden na yun na makikita mo? Okay? Yun ituro. Dahil yun ang magiging source ng buhay. Doon nagkakaroon ng pagpapalit, pagbabago ng buhay. Pag nakita natin yun. Okay? Huwag yung mga anliliit na mga bagay. Okay? Ang daming church, yung pinakamaliliit na bagay yung pinipreach, pera. Tsaka ibang-iba talaga ang pundasyon mo, yung material. Wala. Hindi pundasyon yung material. Hindi pundasyon yung church. Okay? Nagba-Bible study kami, yung grupo na yun. Sa ano? Inaano ko lang, sinishare. Meron yung pagkahapon, yung staff, lahat ng mga nagtatrabaho sa Bacareta. Pagkatapos, lalabas na kami. Sila. Sa akin naman. Ganon. Okay? Maabot kami mga 11:30. Magsisimula kami mga 7:30. Okay? Haba, oo. Eh, ako na lang maayaw eh. Ay pala ito, Dok, may dala kang lozenges. Ay, puro pagkain. Yung lozenges talaga. Kaya tataba nila. May dala ka doon lozenges. Kaya kanyang luto eh. Para nang magkaroon ng fellowship. Ganon. Para nang magkaroon ng fellowship. Ay, natutuwa ako. Hindi dahil sa pagkain. Okay? Doon sa gusto nilang marinig ang word of God. Okay? Meron nga tomboy eh. Si Minmin. Ngayon, babae na. Dinding. Oo. Kailan lang daw, sabi niya gano'n, ayun, nag-ipito sila sa Ringay. Nagkwento yung Minmin, medyo tomboy eh. Tomboy yata. Bigyan kasama na. Ayun, naghiwalay na sila. Naghiwalay na. Tapos, binibiro sila nila Joan. Hanap ka ng boyfriend. Eh, kung may magkakagusto sa akin, ng lalaki, doon ako. Ayos ah. Bakit naman yung pagbabago, ha? Pagbabago. Hindi niya kaya pag-uwi talagang yung Diyos. Tumboy o bakla, ang hirap nun. Ang hirap magbago. Okay? Pero ito, nakikita ko ang ganda eh, ng gaganap. Bala wala sa kanya. Yung pag-iwalay niya, ibig mo 6 mahigit na years. Kasama niya yung babae. Namumuntra na, di ba? Yung Maya. Mayan. Si Mayan, oo. Ganda pera. May pera. Pero, Baka yung bayad ako. pero hindi mo na. Pulis yung tumboy. Oo, dating polis. Yung Ang bayad. gagawin pulis pa. Natawa din ko sa Pulis pa din. Okay naman. Di ba po? So nakikita natin, talagang pagka itinuro mo ang tama, magkakaroon ng pagbabago, hindi pwede hindi. Okay? So, tanong bakit yung iba hindi nagbabago? Okay? Of course, ang first answer is baka hindi nila, baka they don't belong. Pero yung pangalawa is, kung halos lahat hindi nagbabago, eh ang problema doon yung tinuturo. Oo. Okay? Kasi the word of God, walang ibang effect, kundi baguhin talaga ang tao. Okay? So yun ang ating objective. Okay? Kaya tayo merong developments para makita natin mismo kung ano yung word na nagbibigay ng buhay. Ay malaking challenge. Malaking challenge. Okay? Hindi ibig sabihin ay merong bahagi na hindi nagbibigay ng buhay. Hindi yan ibig sabihin ay yung ibang word na mababasa natin ay walang effect sa mga tao. Walang kabuhay-buhay. Okay? Hindi, walang effect sa tao na makakarinig o makakabasa. Okay? Meron din. Kaya how do we reach, how do we share, yun ang pag-aaralan din po. Dati nga nung parang nag-aalala ka kung may ma-offend ka, o may masasaktan, o may... Pero ngayon, wala na gano'n. Pag malaman mo pala talagang si Lord yun ang nagpapadala ng kwan, pupunta. Wala kang reservation na. Tsaka, mo,
Hindi mo i-compromise ang word of God kailan pa man. Yun. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun. Yun na. Ayos Kaya ka. bibigyan mo ng meaning. Talaga nasasaktan, di ba? Bakit nasasaktan? Salamat nga. Maganda nga pag may ganun eh. Kasi guilty. Kasi may kasalanan. Kaya tsaka tama yung pagpapagto. Tama din yung Paano yung mga nangangalan na may personal sa puso? Ay. Nga may problema sa sa tao, titirahin niyo. Ay, Paano naman yung gano'n? mali ang homiletics nun. Homiletics ang problema rin. Okay? Ang hermeneutics, tinitingnan natin kung ano talaga mensahe ng Panginoon. Although may mga complexities, dahil nga meron tayong mga problema within us. Okay? Pero hindi yun magiging problema kung marunong din ang tao na mag-homiletics. Yung tamang delivery. Pero Yung tamang may mga way. ganun talaga din. No? Di maalis yung una, may nangyari, pero isang hindi nga gusto sa tao na nagamit Hindi ng dapat. Pero may gumagawa talaga nito. Meron gano'n. Maraming gano'n. Dinagamit ang pulpito. Hindi kasi marami yung pastor dyan na paglabas dyan, inabangan, binugbog. O dahil ito talaga na eh. Totoo ito sa Antipolo. Kasi yung preacher sa Antipolo sa Barangay San Roque, inabangan siya dahil sabi niya pa kung pinatatamaan mo ah. Oo. Sa Barangay San Roque sa Antipolo, pinapunta kayo. Nung magsalita ako, Dati Child 5 yun eh. Pagkakita mo yung isubigo. Di ba? Ito, nagpakan siya. kasi kung merong sa akin sumigaw, magsasalita ako sa hindi. Pero pwede niya tayo yun eh. May sinabi siya eh. Sumigaw ka, sir. Bahala kayo ako. Nasa ano ko, nasa pagkita ko, sumigaw. Tapos eh, nung paglapas na, ayan, nakakover sa akin, nakaganon. Yung pala, yun yung pumatay ng pastor. Nasa pulpit, sinakasak yung pastor. Mayroon kasi yung preaching ko nila, personal, katama doon sa tao. Kaya, Minsan hindi, kaya guilty yung tao. salamat naman kung tinatamatay mo na sa Diyos tayo eh. Salamat. Pag guilty ka, may problema ka sa'yo eh. Oo. Pero pag yung dinideliver mo para mapunan yung pagkukulang mo, okay lang. Pero pag guilty ka, yun ang problema. Yun ang problema, yung nakaka- Amen. Pero tatanggapin mo guilty ka, problema yun. Lord. Okay? But wala ka namang intensyon eh, Wala. na patamaan. Tama. Wala naman eh. Kaya lang, may tama sa kanya. May tama yung tao. And remember, the word of God is like a Two-bladed sword. two-edged sword. Ang laki ko naman si Bayan. Sabi sa okay. Pero lagi ko pa rin akong sinisir. Yung gusto mo, hindi sa Diyos. Hindi talaga mo. Diablo ang gusto, kaya pinatay niyo yung tao. Lagi kong sinisir, Pastor, na pag natatamaan kayo o pag tayo eh nasasaktan, magpasalamat tayo kasi may nakikita ka na eh. Saan yung mata mo eh, may napusap sa'yo. Kasi kung hindi mo nakikita yung mali sa'yo, walang maitatama sa'yo kahit kailan. Walang maayos sa'yo kung tingin mo tama Kasi sa'yo. alam mo yung Antipolo, yung Channel 5 yun. Yun ang unang Channel 5 kay Subido. Subido may ari nun. Natabi niya si Nobla. Yung tinatay yung pastor. Mabuti Doon, kung, sa baba noon. mabuti kung tama, eh, paano kung lakas tama? Lang tayo, tinira eh. Kasi nakakanta nun, 2 second physical pa rin. Nakapunta ko nung ngayon sabi sa akin, Sir, ay bahala kayo dyan. Kasi religious eh. Okay. Susunod, proper interpretation. So, may proper na. Ang Word of God talagang merong rules, merong law, okay, na dapat na tinitignan natin pagka tayo ay humahawak o nag-aaral. Okay? Otherwise, ang mangyayari sa pag-aaral mo, it will become improper yung aral mo. Absurd. Yan, eh, may rules talaga, meron talaga principles na dapat nating malaman. Okay, para maging maayos ang ating paghawak. Word. Otherwise, kung walang ganon, maski ano na lang. Walang standard. Okay, maski ano na lang, pwede mo sabihin. Bola-bola. Okay? Meron talagang proper, meron talagang correct na interpretation. Yun ang hahanapin natin. Okay? Meron talaga na batas na dapat natin i-apply pagka tayo ay mag-aaral. Okay? Meron tayong parating susundin. Hindi pwede yung basta-basta ka lang mag-interpret. Okay? Hindi pwede po yung gano'n.
ang number one na dapat nating makita, ano talaga intention ng writer or ng author? Bakit sinulat yun? Purpose. Hindi pwede na magkaroon ng maraming meaning. Okay? Alam niyo po ba ngayon, sa communication, sa literature, ang isip nila ganito, ang meaning ay wala na po, okay, dun sa nagsulat. Ang interpretation wala na sa nagsulat. Andun na sa babasa. Nasa babasa na kung ano ang gusto niyang maging meaning. Kung ano makikita niya, mababasa niya. ICGCs yan. Ganun na. Okay? So, pati sa Bible, in-apply nila Kaya yun. magkakaligaw-ligaw na talaga. Ay, ganun na talaga ang... Ay, di ba? O, katulad na ng halimbawa, yung prosperity gospel. Okay? Yung total absolute power ng Kristiyano, even against Diablo. Okay? How about yung I decree, I release, I I declare. proclaim. yung mga ganon. I proclaim. Saan galing yung mga ganon? Sarili nila. Because yun ang gusto nila na maging meaning nung nakikita nila, nababasa nila. Baliwala na Diyos, baliwala na yung writer. Baliwala na. Okay? So, wag sanang mangyari sa atin. Yung I na yun, galing yun doon sa... Hindi yan eh, pagiging man center. Sa 7 eh, sa 20, Hindi man center na yun. 23, yung we. Kasi sila na yun eh. Parang yung inspiration ng the Word of God is inspiration of the reader na lang. Wala namang inspiration of God eh, wala na eh. Wala. Inspired yung talker. Inspired yung nagdidilig. Ano na yung man centerness na yan eh. Okay? Yung nagka-center yan. So, yung mga malalaking churches sa Amerika, halimbawa, Mga mega churches, miski din sa Pilipinas. the same ano pa rin, parang Bagsak mo. the blind leading the Active na. Kasi ngayon, recently, maraming bumagsak. nawawala na. Wala ng members. Yung dating malalaki, nawawala na. Okay? At ang problema ngayon nila, wala ng attendance. Masyado, no? Yung marami ngayon, naghahanap na lang ng station sa TV o sa radio kung sino ang gusto nilang pakinggan. Pink sa kanila. Wow! Okay? Kung sino yung magsusot sa kanilang paginig. Ay, di ba yung manasabi ng Panginoon? Yeah. The last days. Yes. Marami ang mamimili ng kung sino ang gusto nila na magturo sa kanila. One who can tickle their ears. Yun yung nagaganap. Okay? E bigyan mo ba naman ng kung ano-anong putahe? Hindi Okay? pa nila kailangan mag-tights doon. At ang problema is, yung false teachings, mas madaling Suiting. gumanon sa Shooting emotion. talaga, shooting. Okay? Sa emotion. Parang si, Pastor, nakikita ko yun eh. Si Rick Warren, yung purpose driven, bumagsak na yung, Joel Osteen, bumagsak na rin. Halos, paramin sa kanila Yung panahon na yun, halos lahat bagsak. Piniin. Dahil sa Pilipinas, di ba? Yung si Ipuno na. si Kibuloy talaga wala naman talaga yun. Okay, si Bread of Life, Which Word for the Word, yung malalaki ng araw. Okay. Bagsak na lahat yun. Yung mga yun. Biruin mo, ang lalaki ng mga building, milyon-milyon, ang mga ikanan nagiging tithes and offerings. Pero wala eh. Ay pala, hanapin natin ang member nilang nawala. Ano sabi ng Panginoon? I will build my church. Diba? And the gates of Hades shall not prevail against it. Eh ngayon ito, patay na. Bakit? Ako, tingin ko, wala kasing buhay. Kung the very beginning, walang buhay. Masaya lang. Gaganda ng tugtugan eh. Entertainment lang. Ay, oo, talaga naman. Ang gagaling ng mga boses ng mga kumakanta. Tsaka yung mga sound systems nila. Ay, wow. So, word for the word. Milyon ang ginastos para lang maging maganda.
yung sound. Entertainment kasi yun. Okay? Eh, talaga naman ang sarap kumanta. Pagka yung... Aba? Ay, ano naman? Nabuhay na muli. Okay? Ayun ba yun? Nasa roof. Hindi, pinag-release ba yun? Belade? Lalong bigis yun. Madali mo rin. Okay? Tatandaan na si Belade. Malaki ang list, malaki. Ano ba? Malaki ang list niya, malaki. Ay, oo, malaki. Iba nga rin magkakaroon. Okay? Malaki ang si Belade. Talagang kalorip pa rin siya. Pinatayo siya ng mga pare para labanan yung tinig ng himala. Ay, Kasi- yun pa yung ano, Miracle Healing. O yun, tinig ng himala si Abante, Prinsipe Abante. Kasi natakot talaga ang mga pare nun. Nawawala talaga members nila. Napupunta kay tinig ng himala. So sabi ng mga ano, kay Bilarde, anuhan mo, gayahin mo. Kaya, Para na sa ganon, sabayan mo, para sa ganon, hindi mawala, mapunta sa'yo. Sa kanila yung pupunta. Oo. Pati si ano, hindi na tayo. Pati si... Binili ba? Kaya binili ba? Oo, release din yun. Si Eddie. Pero pinapasok sila, no? Kahit list, no? Eh, alam mo na, mga ampon ng patitiman, papasok sila sa madilim. Oo nga, kung saan ang list, yung pinapasok ang tahanan. Di ba? Merong spiritual na behind dun sa para maintindihan natin. Si Ed Lapis, O yung binili ba kayo na, Bulacan. halos kilala ko yan, kung naman tulugas yun. Ito, pinapasok ko. Okay? So, okay. Yes, we have the freedom. Ano yung freedom na yun? Na tayo ay magbasa at kahit paano ay mag-come up ng interpretation. Meron tayong freedom. Okay? Pero yung freedom na yun, o semi-freedom na, pero yung freedom na yun, hindi absolute. Hindi absolute. limited. Talagang meron ka rin papasukan dapat. Pero, May standard talaga. Perimeter. Yes, okay. Meron talagang maigi. Meron talagang standard na sinusunod. Pagka yung standard mo ay hindi na tumama dun sa talagang tamang Pag lumabas sa interpretation, perimeter, inabuso mo lang yung iyong freedom. At sa pag-aabuso mo, lumagpas ka. Trespass. Okay? Yun ang problema. Okay? Ayan, marami na namang passport na rin yan. Labis-labis. Okay? Hindi, ano, remember ha, yung tamang turo, nagpuproduce ng tamang aksyon. Okay? Yung tamang kilos, yung tamang galaw. Okay? Eh, saan ko ba nakakita? Pastor ako ha, huwag niyo akong tawagin kahit ano lang. Huwag niyo akong tawagin brother. Pastor ako. O ka, ubispo ako. Okay? Di ba nga gano'n? Ine-exalt Yung ko sa kayo sarili. pinipigyan niya, hindi kayo mission. Ay, hindi ko po pala na si Karyada. Talaga mission, 4 years na yun. Marami, lalo sa Paranaque, side na yan. Ang dami. Okay? Sino nga ba yung pastor na yun? Noong araw, mga famoso yung mga pastor eh. Hindi ko magiya, si Jun Caliaga. Ang daming ano, ang dami nilang member, grabe. Okay? Ang lalaki ng mga lugar nila. Tapos meron isang pastor sa Paranaque. Talagang ang galing naman niya magsalita. Tapos pagka uuwi na yun, meron siyang jeep yung parang owner. yung talagang ano lang, Militar. yung ginawa lang na ano. Tapos may kasama siya. Talagang pag umiiyak siya. Okay, habang nagdadrive siya. May nagdat sa kanya. Then, talagang umiiyak eh. Okay, Lord, ay, ang galing, ang sarap ng iyong presensya. May nagdat. Ganito! Namu, okay na. Binukura. O, ganun. Ganun halos lahat ng panahon na yun. Okay? So, asa na? Dala naman ha? Asa na mag-tulis? Wala pa rin.
Eh pagka talagang kulang ka ng kaalaman, maski ikaw yung pastor, wala ka. Tumba ka. Hindi kasi pangalan lang naman yun. Pangalan lang, importante yun. Pagka talaga eh. Makita eh. So kaya na, dapat talaga sa atin, responsibility natin ang kalaguan ng mga tinuturuan. Pag sinabi mo kalaguan, andun yung pagbabago sa isip, sa salita, sa mga gawa. Dapat meron talaga yun. Okay? Ang Holy Spirit hindi kailanman pwedeng umina o kaya ay maging baldado. Always malakas ang Espiritu Santo sa atin. Okay? So kung pinapakain lang ang Espiritu ng tao, makikita mo, gagalaw yan, tigilan siya. Hindi pa pwedeng hindi. Maski anong tigas kong tao, pagka talagang born again siya, pagka talagang ang Holy Spirit ay sumakan niya, yung word na tama, yun ang katapat nun. Lalago siya. Lalago. Ano ito kung yung tao tinuturuan natin, hindi lumalago? Hindi Pagkakamal talaga ba siya. tayo may pagkukulang, pagka ganun? Tayo nung nagtuturo. Maaaring may kakulangan tayo, halimbawa, sa panuas. Ganon. Okay? O sa turo. Or, number 2, maaaring hindi talaga siya member. So it's either. Oo. So hindi tayo pwede magkukulog na may tinuturo ako ganito, hindi nito pagkuturo, may mga Tsaka, love, mercy, grace, ang bigyan natin. Hindi mo tinawag. Kung yan ay talagang tinawag, magbabago. Kasi pag tawag sila kay Waga, kita mo yung kay Pablo lang, kita mo. Yes. Kay Moises, yung mga pagtawag nila, mga Pagka tinawag talaga. Basta ano yun, meron siyang gusto sabihin. Okay, kasi yung growth natin, yung humility. Palagay ko mawawala yung pagkakamuso ng mga ng pastor nito o yung mga sa tulit pa lang, pag naunawaan nila ng maigi yung tulit. Wala yung tinatawag na spiritual elite, wala din. O wala na yung mga yung pag naunawaan yung medyo, think natin wala doon eh, walang-wala lang. Pagka naitaas ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ang bababa. Natural yun. Hindi pa pwedeng pareho kayong tumaas. Right. Walang ganun. Walang ganun. Pwede. Okay? Pag tinaas mo ang Panginoon, parang si John the Baptist, Humility. that he may increase and I Decrease. decrease. Pero sabi naman ng iba, yung kung naman yung ganito, hindi ko lang. O di sabihin mo yung kay Kristo. Sabihin mo yung kay Kristo. Dapat hindi ka rin kababa eh. Diyos ka pa naman. O sabihin mo. Kasi siya yung standard natin eh. Diba? Siya yung batayan ng pagpapakababa. Hindi na ako mga yung mama eh. Kasi alam naman niya eh, ang posisyon niya kung saan siya talaga eh. Kaya sunod lang siya, kasi alam niya, from the very beginning, alam niya ang posisyon niya kung saan siya talaga. At dapat nating malaman, yung kanyang kilos na yun, yun ang example natin. Pero from the very beginning, alam niya na kung saan ang posisyon niya. Hindi niya nakuha yung posisyon niya dito. Sa obedience niya, hindi niya nakuha yung posisyon na yun. The position is right there, from the very beginning. Ang daming istorya. Ang daming istorya. Yung mga sinaunang mga pastor. Yung pastor nila dati, Butch Conde, okay, kung tapang pa nun. Ma-English yun eh, mayapang pa rin eh, pagka ano. Okay? Tapos mayayaman yung mga member nun. Mayayaman. So yung isang member, yun yung tinuturuan ko eh. Nangutang sila ang bread of life. Okay? Ewan ko kung naaala, kung nung nandun ka, naalala mo, kay Yap, Benji Yap, nangutang bilyon na. Kasi ang sabi nila, bibili sila ng lupa. Ganon. Ako tagal-tagal na, hindi pa nagbayad. Tapos wala akong narinig na naita yung church. Okay? O ayun, ganon ano. Hindi naman umaangal ang mga Yap. Hindi. Nung namatay, yung Mrs. Yap. Okay? So, inibita nung Benji, si Pastor, Butch Conde. Okay? Ewan ko kung bakit, tumayo. Okay? Alam niyo, hindi naman ako dapat magsalita dito eh.
Okay? Tinawag lang ako ng anak niya eh. Okay? Tapos hindi nagturo, hindi nag-ano ng from the Bible, from Scripture. Wala. Tapos tinapos na. Tapos na lahat. Yung pagkatapos yun, dumire-diretso ng labas. Hindi kinamusta yung mga anak, yung mga natitira ng mga... Ano yung nag-iyan lang ng Hindi grievances? na pagka-Kristiyano niya. Nag-iyan ng grievances? Hindi na pagka-Kristiyano niya, yun. May ano siya, may utang siya. Oo. Kutskonde. Okay? So, is that the kind of a pastor na pwede nating gayahin? Never. May history sila behind. Maski na may issue. Kristiyano, huwag ng pastor. Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano dapat, kaya kung talagang tama ang mga sinasabi niya, dapat may effect sa kanya mismong una bilang pastor. Nagbago dapat siya. O may bago naman, may pagbabago naman tipos. Nung una, Bible. Tapos Naging magazine. hindi. Nauso yung mga laptop, nauso yung mga ganon. Okay? O hindi na tayo haharap ng Bible ngayon mula sa pulpit. Alam mo ba yun? Ano tawag niya doon? May pagbabago, may change eh. Paradigm. Yun, change ng paradigm. Yun ang sinasabi niya. Mabiruin mo, hindi na tayo haharap ng Bible ngayon. Unang paradigm yun. Okay? Mga ganito na. Okay? Okay, may sumunod na paradigm. Hindi na ako ang pastor ninyo. Ang tawag niyo sa akin, coach na lang. Parang basketball. Wala nang pastor. Wala nang tatawag na pastor. Maski doon sa mga tauhan nila. Okay? Tapos, umabot pa sa dulong paradigm. Okay? Hindi na rin to ang pinipins nila. Ewan ko kung alam niyo yung libro na Paul Yitan, na puro listahan ng mga anecdotes o kaya ng mga illustrations. Yun ang pinipins nila. Ay, hindi na Bible. Hindi na Bible. Hindi na. Yung Mga saying na saying. Yung authority ng Word of God parang binaliwala na. Wala. Wala na. Kaya umalis sila pastor dito. Umalis sila. Kasi ginaganon siya ng mga pastor niya, ayaw niyang bumitaw doon sa position niya. Umalis. Ay, parang ayan mo lang kumini na suprimido na nga. Tapos ano pa, meron pang isang paradigm yung unang-una. Hindi pwedeng tumayo ang babae. Tama, di ba? Kaya lang ang pinatayo niya yung kanyang assistant na babae. Si Gina Atencio. Si Gina. Yun ang Kilala mo ah. na paradigm. Trend of life siya eh. Ay, Yung sinanig. Okay. So, tinan mo, halos lahat ng mga, lahat ng mga malalaking church, kung klaro, Makikita pa rin yung gusto niyong compromise pa rin. pagka hindi authority ang scripture, pag hindi mo na ituro na ang scripture ay absolute sa kanyang authority, anything goes. At pagka nangyari, definitely, hindi maka-Diyos ang magaganap. Ay ngayon, buhay pa yun. May isipahan pa yun. Wala nang simbahan. Nagkano na eh. Wala. Nagkabalag na yun eh. Noon para mga 1996, nag-atin ako sa Manila noon. Pagkasig-pasig Kung na sila yun. ng announcement. Ang ating building fund ngayon is pauto ng 150 million. Yan, lagi-lagi na noon eh. Asa na ngayon? Wala man. Ay, wala pa. Munisipyo na yun. Lagi-lagi Wala. Munisipyo na yun. Wala na. Hindi ko alam kung may nabili ng lupa eh. Eh, humingi ng humingi eh. May mga teaching pa nga ngayon na ibenta niyo yung bahay niyo, kotse niyo para magpatayo tayo ng ganitong simbahan sa February. Tapos yung nangangarap, 3 kotse, 3 bahay. Asa, sa word for the word, gano'n naman ang mga pastor. Yung word for the word yun. Libre ang bahay, libre kotse, wala silang gastos maski ano. At saka dapat may passport ka kasi anytime kukuhanin ka ng mga member, kakain kayo sa labas. May tanong din dyan. So, bakit yung pinapahitulo ng Luciano? Bakit pinagpapala yun nga? Tama sabi niyo. Bakit pinagpapala sila financial? Talaga naman may pagpapala na sila even before pa. Okay, meron na talaga. Marunong sila in the first place, kumawag ng pera. Kaling nila yun.
Oo, yun ang ibigay sa kanilang gift, talent. Kung Good paano- communicator kung sila. ano, oo. Magaling mag-communicate. Ay, maganda rin to. Kaya ang problema ko is this. Halos lahat nanggaling sa Ateneo. Lahat Yun naman ang problema. Oo, ang ano nila eh, Catholic. Alam mo kung bakit? Kung anong problema ng Ateneo? May pride din eh. Hindi lang yun eh. Ang tawag nila sa born again, Antikristo. Pagka Ateneo. Mga atenista. Pagka Christian, born again, Antikristo kayo. Ganun. Talagang ginagawa nila. Kasi very Yan strong mga yan. Catholicism ko. Pati nasa World for the World, magbabarkada yun. Sila Gan, sila ano, maraming ano na malalaking mga tao talaga malalaking ano nila. May malalaking pera. Meron akong dating youth pastor dito sa Baguio eh. Taga-Buntok yun eh. Napunta sa Word for the Word ngayon. Dito. Sa Word for the Word Quezon City. Yung mga kami nung isa na. Ang member namin, di ba eh, galing Norte, Bulacan, Waliches, magsasalubong dito sa ano, sabi niya. Ay yung teacher namin, pag ano, lahat ng kanto, bakag. Parang ano, parang mga group. So, Parang Bicol eh, malaki rin ah. CCF. Narinig ko si ano eh, sino ba si CCF? Peter Tanchi. Delphine pa to. Actually, kaklase ko yun. Sa ATS. Ang tawag ito, Delphi. naka-enroll ako sa theology track ng ATS. Si Peter Tanchi, basta bayad lang ng bayad, enroll lang ng enroll. Okay, wala siyang fixed Hindi siya umate. course. Umaattend siya. Certificate na nakukuha niya pero yung Wala siyang certificate, hindi niya bayad lang, may pera eh. Okay? Wala siyang pakialam doon sa mga papers. Okay? Basta siya, gusto niyang matuto. Yung Peter Tanchi. Peter Tanchi. Ganon. Ang laki ng kanyang church. Grabe. Okay? Pero itong problema, hindi naman talaga siya pastor. Diretsahan to ha, hindi siya pastor. Ang mga pastor ditong original from advertising agencies na malalaki. Okay? Yun yung mga naunang mga pastor. Ewan ko kung natatandaan nyo yung KLM na tugtog sa advertisement. Taran tan 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 taran tan 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 tan. Okay? Yung author nun, yung copyright holder, pastor. Nasa advertising agency, director. So marami silang mga director. Itinayo nila yung CCF na yan. Yung Peter Tanchi. Tinayo nila. Mas mayaman ng Peter Tanchi. Tinanggal nila isa-isa. Yung mga pastor na original. Hanggang sa nawala. Siya ang tira. Siya ang naiiwan. Siyempre, siya maiiwan. Siya nagpatanggal eh. Okay? Lately, narinig ko, the other day, narinig ko. Sa akin ito, ako ang nagpatayo ng church. Binigay sa akin ni Lord ang kapangyarihan para maitayo ang CCF. What did that? Okay? Malaki church. Mayaman ang church. Nandun si Ricky na yan. Member siya rin yun. Marami mga artista. What is it? Ay, si Saking talaga pastor yun. Si Saking. Saking? Isa pa yun. Comedian yun. Hindi naman. Oo eh. Pero maganda yung Siya ba yung may-ari ng Light TV? Sino? Si Pastor Peter, si Tanchi. Ay, di. Ang pag-aari Siya. ng puro property. Puro mga puro malalaking building. Meron siyang building sa likod ng SM Mega Mall. May building na malaki ron. Sa kanya yun. Tapos, dumami members. Nagpatayo sila dyan sa may mandang malapit siya, sa Meralco. Yung Ortigas Avenue. Ang laki. Yung building nun. Akala mo, ayala may hari doon sa kanya pala yun. Sa kanya yun. Okay? Ang laki nun. Peter Tanchi. Likod ng Robinsons. Pero mga tao, akala Robinson Gallery. Hindi yata yung Peter Tanchi. may haman yun. Dulo, malapit na sa Pasig. Hindi, akala na ayala may hari doon. Ay, hindi. Peter Tanchi. Okay.
So imagine mo, hindi rin nagtuturo ng tama. Eh, yun nga ako tataka, ba't hindi nagtuturo ng tama sila lumalaki. Diba? Bakit dumadami? Yung Bakit dumadami? Okay? Siguro yun, ang konklusyon ko, siguro maraming malalaking tao ang hindi talaga papasok ng langit. nakalagay naman talaga dun sa Maraming dumadaan sa malawak na CCF. Diyan ka marami makikita. Sorry. Ibinibigay ko lang yung facts. information. Info. Sa lahat ata ng malalaking church, yun ang maraming mga kabit. Magkakabit. Hindi pa wala na. Kabit eh. Magulo na yun. Mga ano pa, kumbaga nasa pastoral position pa. Nagtuturo pa. Ayaw nilang i-correct. Okay, ayaw nilang i-correct. CCM. Kaya nakakalungkot. Parang Sus, may ako Hillsong. nito yun. Ha? Yung Hillsong dun Oh, Hillsong sa series, gano'n ang... Never kong pinakinggan ng Hillsong. Australia. Pero, Australia. basta may kwento sa akin yan na dati sa servisyo, yung anak daw yan, hindi na nag-demand yan sa tansip. Hindi. Ito, eh. Hindi rin. Tatlo yata o apat ang nang-ring. Oo. Pero kung Seven daw, pitawan niya. seven. Hindi na nag-demand yan siya. Seven yung ano, testimony ng anak. Pero namatay yung mga tao. Ha? Namatay na yung mga tao. Namatay. Ay naman O yung mga nag-asa, namatay. Ganoon. Pinatay. Hoy. Pinatay, hindi namatay. Pinatay. Baka naman Hindi ko alam yun. Sarap. Hindi ko alam. Pero yun ang sinasabi niya. Hindi, namatay. Basta namatay ba? Kasi kung pinatay, parang... Alam pa kayo talaga. Oo, parang may pumatay. Alam ko yun. Hindi natin Kaya yan. pinatay yun. So anyway, all the more na kailangan natin talagang mag-aral ng Hermes. Okay? Kung gusto natin na talagang ang purpose ng Panginoon ang maganap sa lahat ng mga members. Okay? Dapat talagang pag-aralan. Hindi pwede basta-basta lang. Tatayo ka lang basta-basta. Kaya ang daming mali eh. Pati nga sa pulpito, pag kaya mo dyan, meron siya natin. May? May mga rules na yung pulpito pag tumayo ka dyan. May qualification. Kasi hindi pwede yung gano'n-gano'n ka. Sa hermeneutics talagang Oo. pag-aaralan. Ayun, 1 Timothy chapter Okay. 3. Pastor, hindi pa. Kung titingnan mo yung whole picture eh, kung titingnan natin yung malalaking ibisa na yan na hindi natuturo ng maayos eh, sumasakit lang yung ulo ng Panginoon, hindi yung natutuwa. Pero sumasakit. Para sa akin, kung alam natin ang providence of God, talagang nakaano yan, talagang nakatalaga. Kapakaanan niya rin yun eh. Okay. Para iwan natin. Natutunan. Maaaring gamitin din kasi ng Panginoon ito para ma-evangelize yung iba. Maski mali ma-evangelize lang, makakilala lang. Entry point. Pag na-scattered sila, tayo naman Tapos, labas. buwa. Kasi Pag na-scattered sila, pwede natin... Yes, kakalat yun eh, yung mga gano'n. Pag na-scattered sila, pwede natin silang Oh yan. turuan ng tama. So, Kasi daw, Kaya lang, magdadala sila ng mali sa loob ng ating... di ba yung wrong input, yung what output. wrong output. May ang mahirap nun, yung pagka nadala mo yun sa iyong tamang katuruan, mga membro mo, ingatan mo, baka pa may influence. Influence yan. Sa ating pong pag-aaral, matututunan natin kung paano na i-assimilate o kaya ay isama sa lesson yung protection na dapat ay makuha lahat, ma-receive lahat ng mga members. Okay? Pangaralan natin, talagang pangaral na may warning, merong ika nga word of love, merong care, pero nandoon yung warning. Pwede naman yung gano'n. Okay? Ako, pag kami bago sa amin, nasabihan ko yung mga member mag-ingat tayo ha. Tatandaan niyo po, kung gano'n, ang isa sa mga prinsipyo rito, bawal pong mangutang at bawal ding magpautang. Kasi uso na ngayon eh. Papasok basta. Di mo kakilala. O ikaw naman na yun. Ay, welcome, hallelujah, welcome. Di mo alam na mangutang. Oo, tagay. Bago mo malaman, ang dami na palang nakutangan. Nangyari na yun. Ay, talaga mo nangyayari.
Noon pa. At wag kang pupunta sa akin. Tatanggalin kita. Nagulat kayo kasama niya, 50,000 pang inutang. Ano, maliit pa yun. Okay? Maliit pa po yun, yung 50. Maliit pa yun. Okay? Mahirap siguro yung mga member. Kasi pagka talagang pangero, lalos. Lalos. Yung mga member. Okay? Marami po ang ganun. At saka hindi lang yun. Maynila. Uso ngayon. Ay, malalaking church. Okay? Di ba pag nananalangin tayo mga Kristiyano, ang arte natin eh. Paano arte? Hallelujah, praise God. Nakapitit, di ba? Yung mga magnanakaw, bukas na mata. Pwede mo na Kukunin yung mga bag, kukunin yung mga cellphone. Sa loob ng church. Okay? Tapos hindi lang yun. Offering. O di Kristiyano na yan. Kukuha, di ba? Mga offering. Baka ng pastor, ganyan. Parang Ay, daon nakolekta na lahat. Dadalhin nila sa lagayan, sa binibilang. Along the way. Ewan ko sa inyo, sa ano po, Bread of Life. Eh, nung araw, uso yun. O, hindi naman nawawala yung mga magnanakaw. Okay? Si Hugas na, nandun sa 12. Ayun pala, naglalakad na pala yun. Bininta pa kasi Chris. Sa kanya pala yun. Pagkatapos ng service pastor, may mga, yung asawa ko nga, naging tagabilang din yun. Pagkatapos ng service, bilang ka agad. Tulit ka agad. Hindi nangyayari doon. Dadalhin pa lang sa kwarto kung saan ang bilangan. Dadalhin pa lang. Nababawasan na. Nababawasan na. Namimili pa. Namimili pa ng anong rules na nila. Okay. Oh, yun ang inaano natin. Kristiyano. Tapos ginawa nila na isa sa mga responsible positions. Ganun ang ginagawa. Meron nga, pastor. Something wrong. Meron nga, pastor, hindi lang ba siya Kristiyano, pastor pa. Si Abante, o. Pastor, tapos Ewan ko, hindi ko tinatawag. Ay, pastor. pinagagawa. Tawag ko sa kanya pa. Ano naman yung palitan niyo kay Pastor Abanti sa Quezon City ko? Wala pa yung congress na ito, si Abante. Oo, Dito nagtago yan eh. Dito nagtago, ang nangalaga sa kanya, si Pastor Perdigon. Bagyo. Oo. Tapos tama-tama, may congressman siya. Binigyan sila 500,000. Bigay lang. Ang ginawa ng Mrs. Perdigon, pinuntahan. Ganun. Balita mo, meron pa 500,000. Bigyan mo nga, ang tawag niya kay Pastor Perdigon, di Abante, Daddy, Tatay, ganun. Bigyan mo nga yung tatay mo ng tithes, yan. Tapos gumawa ng cheque. I-pay to cash. O, akin to ha. Akin to. Gawin mo siya. Si Tatay Perdigon, bigyan mo. Sabi niya, Mrs. Perdigon, bigyan mo. Binigyan mo na talaga. Andiyan, akin to. Gawin mo na siya ng panibagong cheque. So, nung una pa, talagang kurap na rin. Talaga, hindi mo matahan. Hindi ko gagalangin yun. Nakabangga ko na mismo yun, personal, sa NBI. Ipintigos pa talaga yun. Baptist yun eh. Baptist yun eh. Baptist. Baptist si Abante, oh. Baptist. Marami rin Baptist. Kasama niya sa grupo. Kasi nung kabataan namin, nung mga elementary high school, doon sa Lipanto Mines, sa O yun doon. Andun yung Perdigon. Chief si Pastor Perdigon. Oh, yun. Nagtuturo Baptist sa rin. Hindi ko alam na nung matanggal sa Lipanto sa termination, na bumalik na dun, na atake. Ay, very confident na hindi natanggalin ng Lipanto Mines. Hindi natanggal. Bagalaan namin na natumba bigla. So, nakarecover pumunta sa Baguio. Yung pastoral niya sa Bantayan, at least na naging ano pa rin naman dito. Yung pala niya, ba't din nandito? Ano po si Perdigon, hindi taga dito yan. Hindi, taga dito Hindi yun, ko taga dito Bisaya, yun. oo. Taga dito. Ay, napangasawa niya, yung isang taga doon sa Trinidad. Ibaloy yung asawa, ibaloy. Ibaloy yung asawa niya. Ay, Pagka nandito ako dati, nagtuturo ako sa
Bicol at ito. tao ito sa Sayangan. Tapos magtuturo ako kinabukasan dito. Doon ako natutulog pagkagabi sa kanina. Buhay mo yun. ganito. Buhay pa siya. Buhay pa. Ganon. Dumalim siya sa Bakit nga Reform. ang mali ka turuan at umahatak ng maraming tao? masarap sa sa feeling. Masarap sa feeling. Oo. Imagine mo, tayo, sola scriptura, sola fide, faith alone, sola gratia, di ba? Tapos, By grace. solus Christus. Pwede kaya tayong mga tamang katuruan, pwede natin gawin na masarap sa pakiramdam ng turo natin. Supposed to be dapat, di ba? Homiletics, Kailangan tama. mababalansin. So dapat yung homiletics talagang mapag-aralan din. Kasi tayo parang Ang pinag-aaralan naman natin at ang pag-aaralan natin, sa bagay, yung una, yung sa theology, okay, yun yung laman, yun ang content. Yes, Pastor. We are undergoing kasi through sanctification kaya masakit pag natuturuan tayo. Kaya minsan nasasaktan tayo, we are undergoing through sanctification, di ba? Maglilinis na lang. Kaya masakit yung mga turo. Men, Talaga masakit. Masakit talaga. Tumatama talaga. Pero sa akin masarap eh, hindi masakit. Masarap sa akin, hindi masakit. balatan mo na to. Balatan mo. Masarap pala sa kanya eh. Balatan mo. Alam ko wala akong pakialam, nagpapasalamat pa ako. Totoo lang, ha? Nagpapasalamat pa ako. pero tayo bilang Kasi mga nakakama ngaral, ka eh. Pag ano mo balik, may mga ka. pero di ba tayong mga ngaral, dapat matuturin tayo. Gusto ko yung ganun. Nahihiligay tayo. Tama. Tama. Okay. Pero meron talagang ayaw. May tama naman yun. Okay. Tama ang tawag doon. Hindi may tama. Di ba, Tama. kung paano natin tinanggap, nasaktan tayo, okay, pag nanaro tayo, gano'n na rin natin gagawin. Ayaw niya. Ay, Ibig sabihin, makasagot yun. May tama. Yung parang expectation whenever natin. we stand behind the pulpit, okay, we must Neutral na tayo. exude grace. Yes. We must exude pati yung kindness, yung goodness ng Panginoon, yun ang dapat. Kasi Yun ang marinig. Kasi usually pagka tayo, yung process natin ganito, yung bang na-injure natin, no, dahil sa lakas ng Panginoon. So pag nangaral tayo sa pulpito, ganito, mali na yun. Huwag natin, yun ang Huwag natin gawing standard yung ating experience experience. natin, yun ang Huwag natin standard. ipasa. Na hindi huwag naman sana, huwag naman. Okay. Kasi, Si God, ang process niya ng change sa atin, hindi sa pamamagitan ng palo, hindi hambalos. Okay? It is love. Love constrains us. Ang pag-ibig ng Panginoon, yun ang nagbabago sa atin. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi palo. Yung makita natin ang kanyang pag-ibig, makita natin yung kanyang mga ginagawa sa atin. So sa pamamagitan nun, ma-realize ng mga tao kung gaano siya kasama. Makikita mo lamang ang iyong kasamaan, makikita mo lamang ang iyong sa pagiging bulok. Pag nakita mo yung maayos, pag nakita mo yung kabutihan, pag nakita mo yung fresh. Konsensya pa rin sa puso. kasi meron talagang danger na pagka yung tayo, receive natin ng sakit, pero kakayanan natin. May condition na pag tayo mo, kung nagturo ka, yun na rin eh. Ganun na rin ang iyong kailangan ganito. Meron akong pastor, ganun eh. Ginagamit ng pulpit, yung unang